Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kaniyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kaniyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kaniyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kaniyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo ay nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ng magandang umaga. Magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng nasa balcony. Naririnig po ba ako dyan? Oh, gising pa sila. Yung mga nasa orchestra. Naririnig ako? Naririnig po. Magandang umaga po. Oh, magandang umaga sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa. Sa lahat ng mga nasa kani-kanilang tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Ikasyam na Misa de Gallo. Ikasyam po ba? O baka sa iba, ikawalo? O sa iba, una pa lang? Sa awa ng Diyos, sinong nakatapos? Taas nga ang kamay. Oh, inggit, match yung iba. No? Oh, sa ating mga nakatapos at nakaraos, meron tayong pwedeng hilingin sa Diyos. Meron po, pwedeng humiling sa Diyos. Sa mga hindi nakabuo, habol. Huwag kayong madaya. Meron tayong novena mass mamaya. Doon nyo kumpletuhin. Novena Mass para sa ating kapistahan. Pero ano't ano pa man, isa lang ang paalala. Mapagpala ang Diyos. Mapagpala ang Diyos. Gaya na lang ng sinabi o minsan, matanong ang isang sikat na basketball player. No? Tinanong siya minsan tungkol sa kanyang karera o career. At kung paano siya nagtagumpay. Sabi ng sikat na basketball player, meron siyang humigit kumulang na 9,000 tira o shoot
na hindi pumasok. Mayroong 300 na pagkatalo at ilang beses siyang pinagkatiwalaan sa huling tira ng bola, sa huling segundo na hindi niya naipasok. Sabi niya, lahat ng iyon, lahat ng kasawiang iyon ang dahilan kung kaya't siya'y nagtagumpay. Siya ay walang iba kundi si Michael Jordan. Yan, no? Ganun. Oh, galing, no? Di ba? Si Michael Jordan, isang legend pagdating sa larangan ng basketball. Pero marami rin siyang hindi na ipasok na tira. Marami rin siyang laban na hindi na ipanalo. Ganon din yung karanasan ng isang henyo. Oh, sabi niya, minsan nahirapan siyang magsalita. It took him 9 years bago siya nagsalita. 9 years old na siya bago siya nakapagsalita. At bumagsak sa isang entrance exam, sa isang prestihiyosong universidad. Pero 2 beses siyang naparangalan ng Nobel Prize for Physics noong 1921 at 1922. Siya ay si Albert Einstein. Abay, hindi naman papatalo ang Pinoy. Siyempre, alam mo naman tayong Pinoy, no? Yung pambato ng ating bansa sa Miss Universe noong 2015, sino? Si Pia, 'di ba? Si Pia Wurtzbach, sabi niya, no, 3 beses siyang natalo. Paulit-ulit, sali ng sali. Pero nakamit niya yung titulo ng Miss Universe noong 2015. Lahat ng aral ng mga kwento na ito ay hindi malayo sa karanasan ni Zacarias, ang bida sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Narinig natin ang awit ni Zacarias. Atras tayo ng kaunti. Paano ba napaawit itong si Zacarias? Atras tayo ng kaunti para mabuo natin ang kwento. Si Zacarias ay matapat na lingkod ng Panginoon. Buo ang kanyang pagtitiwala at pananalig sa Diyos. Isang lingkod ng Diyos. Kung kaya't kahit na imposible ang kanyang hinihingi, anong hinihingi niya? Magkaanak. Magkaanak sila ng kanyang asawa. Yun ang hinihingi nitong si Zacarias. Kahit imposible dahil baog ang kanyang asawa, kahit imposible dahil kinatandaan na niya, hindi tumigil si Zacarias sa pagdarasal. Kung tutuusin, failure ito sa kanilang mag-asawa dahil hindi sila magkaanak. Hindi sila matatawag na pamilya dahil wala silang anak. At bukod pa sa sinumpa, ang tingin sa kanila ng mga tao. Ngunit kahit ganon, hindi nagpatalo ang mag-asawa sa kanilang kinalalagyang karanasan. Nagpatuloy silang magsilbi at maging tapat sa Diyos. Patuloy na nagsilbi, patuloy na humiling, kahit tila ang tagal-tagal ibigay. Oh, yung mga hihiling po dyan, no? Huwag na iinip. Oh, si Zacarias, kinatandaan na ang hinihingi, pero hindi tumigil sa pagdarasal. No? Nakakahiya naman sa'yo, 9 na araw ka lang nagsimba. No? Kung makademand ka, ganun-ganun na lang. Aba, no? Sabihin ni Zacarias sa'yo, ako nga, kami ni Elizabeth, kinakulubot na ng balat namin. Kung kailan kami matanda, saka ibinigay. Kaya huwag kang naiinip. Huwag kang basta-basta nagtatampo sa Diyos. Pero ang maganda sa mag-asawang ito, kahit ganon, kahit bagsak, o kahit lugmok ang tingin sa kanila ng mga tao,
nanalig sila sa Diyos. At dahil mapagpala ang Diyos, dininig ang kanilang dasal. Sila ay nagkaanak. At kung tutuusin, tagumpay ito ng kanyang pananampalataya. Di ba? Mula sa wala, tagumpay. Di ba? Yung hinihingi mo, yung pinagdarasal mo, binigay sa'yo. Tagumpay na eh. Okay na. Success. Ibinigay kahit huli. Pero dahil hindi matanggap o hindi mapaniwalaan ni Zacarias ang biyayang kanyang tinatanggap, anong nangyari? Siya'y napipi. Hindi nakapagsalita. Tingnan nyo, no? Tagumpay na. Nung binigay na sa'yo, hindi niya matanggap. Duda pa siya. Ito yung kasawian ni Zacarias. Matapos magtagumpay, siya'y nagkamali. Bakit? Siya'y nagduda sa Diyos. Siya'y napipi. Tagumpay na, naging kasawian pa. Ngunit matapos ang 9 na buwan na pagkapipi, nanumbalik ang kanyang pananalita ng pangalanan niyang Juan, ang kanyang anak, na ang kahulugan ay mapagpala ang Diyos. Nang pinangalanan niyang Juan. Nang ibig sabihin, mapagpala ang Diyos, nanumbalik ang kanyang pananalita. Nung pinanindigan niyang muli ang kanyang pananampalataya sa Diyos, kung kaya't mula sa kasawian, muli na namang nagtagumpay itong si Zacarias. No, nakita mo yung kanyang buhay, no? Tagumpay from answered prayer. Bagsak nung nagduda. No? Tagumpay na naman nung nagbalik sa Diyos. Siguro napagtanto ni Zacarias nung napipi siya, no? Na maraming bagay pala, no? Ang naibigay sa kanya ng Diyos. Walang dahilan pala para magduda sa Diyos. Minsan ganito dapat tayo, no? Sa ating pagkalugmok, nagre-reflect, nagninilay tayo, no? Ano bang nagawa kong mali? Ba't ako bumagsak? Ano bang nagawa ko? Ba't nasira? Dapat tinitignan natin yun eh. Si Zacarias, yun ang nangyari. Mula sa kanyang pagkalugmok, siya'y bumawi. Ito yung ipinagpapasalamat niya ngayon sa kanyang awit, ang paglingap ng Panginoon at pagpapalaya sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pagpapadala niya ng isang makapangyarihang tagapagligtas. Tagapagligtas. Sabihin niyo nga po, tagapagligtas. Yung dating nagkamali at nagdusa, nanumbalik at bumangon muli, na siyang dahilan ng pagkakamit ng tagumpay. Sadyang sa buhay, tayo ay may nagagawang pagkakamali. Sino po bang hindi nagkamali dito? Taas nga ang kamay. At sa mga pagkakamaling ito, maaring nagdulot ito ng kaparusahan. Maaring nagdulot ito ng consequence o kaya naman ng pagkadapa, pagkalugmok, maling desisyon, pagkalugi sa negosyo, pagkabagsak sa pag-aaral, pagkatanggal sa trabaho, pagkasira ng pamilya o ng relasyon, at kung ano-ano pang mga mali sa ating buhay. Pero, sa kabila ng lahat ng ito, pwede tayong bumangon. Pwede tayong bumangon. Kung mapagtatanto lang natin kung saan tayo nagkamali, alam natin kung saan tayo babawi. Kung alam mo kung saan ka nagkamali, malalaman mo kung saan ka babawi. Ito yung isang magandang regalo ng Diyos sa atin. Sa lahat ng ating kasawian at kamalian, ay may pagkakataon tayong bumawi
kung aalamin natin kung saan tayo nagkamali. Ang ganda kasi minsan, pakinggan ang kwento ng tagumpay. Pero, hindi natin alam kung saan nagmula ang tagumpay. Nakita mo na lang, mayaman na siya. Nakita mo na lang, maayos ang buhay niya. Nakita mo na lang, maginhawa na siya. Pero hindi mo nakita yung kasawian. Hindi mo nakita yung pagtitiis. Hindi mo nakita yung pagtsatsaga. Hindi mo nakita yung pagsusumikap. At yun ang bumubuo ng tagumpay. Nakita mo na lang, masaya siya. Pero hindi mo nakita nung malungkot siya. Nakita mo na lang nung maginhawa siya. Pero hindi mo nakita nung nagdadalamhati siya. Lahat tayo papunta sa kasiyahan. Papunta sa kaginhawahan. Papunta sa tagumpay. Dahil yan ang regalo ng Diyos. Kung bakit hindi ka nagtatagumpay ay dahil hindi mo tinatanggap ang regalo ng Diyos. May pagsusumikap muna. May pagtsatsaga. May pagsisipag bago mata mo ang regalo. Kaya naman ngayong Pasko, hilingin natin sa Diyos na matanto natin ang ating pagkakamali upang sa darating na mga araw, ang ating sarili ay mabago at matuto tayong bumawi. Maganda na bago ka humiling, tingnan mo muna, saan ka nagkamali? Yang hinihingi mo, kasi yan yung tinitignan mong tagumpay. Saan ka nagkamali? Para kapag ibinigay sa iyo ang dinadasal at hinihiling mo, tunay na magkakaroon sa iyo ng pagbabago. Walang pagbabago sa tao kasi wala tayong pagtanto. No? Gusto mo lang yumaman. No? Pero hindi mo natutunan yung tiyaga. Gusto mo lang sumaya. Pero hindi ka natuto sa lungkot. Kaya sa huli, babagsak ka uli. Malulungkot ka uli. Magkakamali ka uli. Yes, life is a series of sadness and happiness. Poverty and richness. Cycle yan eh. Pero kung matututunan mo kung saan ka nagkamali, doon ka matututong pumawi. Amen? Amen. Pasalamat po ako sa lahat ng mga nag-alay at naghandog simula noong unang simbang gabi at unang Misa de Gallo hanggang sa ngayon. Lahat ng mga nag-alay ng mga Christmas balls, lahat ng nagbigay ng mga handog, maraming salamat po. Alam ko pong hindi madali ang buhay ngayon, pero pinili nyo pa rin mag-alay at maghandog. Maraming salamat po. Pakisabihan po ang inyong mga kabarangay na magsimba mamayang gabi. Bago man lang magsalo-salo sa hapag, magsalo-salo tayo sa hapag ng Diyos. Magsimba po tayo mamayang gabi. 9:00 po ang banal na misa. 8:00 meron po tayong panunuluyan. 7:00 ng gabi simula ng banal na Santo Rosario. Magsimba po. Sabihan niyo po lahat ng kabarangay ninyo, magsimba ka naman. Pasko, birthday ni Jesus. Maliwanag po. Yan ha. Sabihan niyo yun, dapat may maakay kayo ha. Kahit man lang isa, may maakay kayo. No? Yung tatay nyo, yung kapatid ninyo, mag-akay kayo ng kaibigan, magsimba. Yan man lang ang regalo ninyo sa Diyos. Ang mayroong madala na isang tao palapit sa Diyos. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.